Isang linggo ang mabagal na lumipas. Napagtanto ni Anika na kahit pala gaano kaganda ang lugar kung nasaan ka, kapag wala ka masyadong pinagkakaabalahan, ay mabuburyo ka. Malibang kasi sa pagtulong niya sa kanyang ama sa pagluluto, 3 beses sa isang araw. At nagboboluntaryo maghugas sa mga pinggan, ay wala na siyang iba pang ginagawa. Kapag gusto niyang tumulong sa mga tagalinis, tumatanggi ang mga ito. Si Rafael, hindi na siya inutusan para dalhan ito ng maiinom. Katunayan, hindi na niya nakikita ang lalaki matapos ang unang araw na iyon. Kaya na magising siya bago mag-alas 5 ng umaga, hindi na nakatiis si Anika. Bumangon siya at nagdesisyon maglakad-lakad. Kapag wala kasi siyang ginagawang kakaiba na matagal, hindi siya mapakali. Katulad ng unang beses niyang ginawa iyon, ay maingat at tahimik siyang lumabas ng silid para hindi magising ang kanyang papa. Pagkatapos, ay pumasok siya ng mansyon at nagtungo sa staircase. Gusto niyang panoorin ang sunrise. Wala namang siguro magagalit sa kanya kung hanggang hagdan lang siya. Nakailang baitang na siya paakyat. Nang matigilan siya na makita, may ibang tao roon. Namilog ang kanyang mga mata. Master Rafael, manghang na usol ni Anika at napahawak sa balustre ng staircase. Dahil masyadong tahimik, ay halos mag-echo ang kanyang boses. Gulat na napatingin sa kanya si Rafael na nakaupo sa isa sa mga baitang paharap sa glass wall. Katulad ng una niyang nakita ang lalaki. Wala na naman itong pangitaas at pajama bottoms lang ang suot. Magulo ang buhok nito na tila ba kababangon lang mula sa kama. Quiet, mahina, ngunit maring sabay nito sa kanya. Naitikom ni Anika ang mga labi at sunod-sunod na tumango. Kulot ang noo, pinakatitigan siya ng binata. What are you doing here this early? Nakagat muna niya ang ibabang labi bago sumagot. I plan to watch the sunrise. Pero kung bawal, sige, babalik na lang ako ng silid namin. Aniya rito at tumalikod upang bumaba ulit sa hagdanan. You can stay, sabi ni Rafael. Gulat na muli siyang napalingon sa binata. Nakatingin pa rin siya rito. As long as you won't tell anyone that you found me here. This is the only time of the day that I can be alone and away from my bodyguards. Napatitig si Anika sa mukha nito. I can accompany you here? Tanong pa niya. Inalis si Rafael ang tingin sa kanya at tumitig sa scenery na makikita sa glass wall. Don't make me repeat myself. Napangiti sa Anika. Sumilip siya sa glass wall. Hindi pa sumisilip ang araw. Nag-iiba pa lamang ang kulay ng kalangitan. Bigla siyang may naisip. Muli siyang tumingin kay Rafael. Gusto mo ng kape? Sumulap ito sa kanya at tumango. Lumawak ang ngiti niya. Sandali lang. Ipagtitimpla kita. Yun lang. At mabilis ang tumakbo si Anika patungo sa kusina at nagtimpla ng kape. Nababalik siya sa staircase. Nakaupo pa rin doon si Rafael habang nakaunat ang mga binti at nakatitig sa labas. Nang tumingin ito sa kanya ay ngumiti siya at inabot ang tasa ng kape. Walang salitang kinuha yun ng lalaki. Nanatili siyang nakatayo roon at pinagbasdan lang ito. Punot noo. Tinignan siya ni Rafael. Sit down. Utos nito. Sandaling napakurap lang siya bago tumango. Okay. Pagkatapos, ay maingat na naupo si Anika sa baitang kung saan doon din nakaupo ang lalaki. Sinisiguro niya na malaki ang espasyo sa kanilang pagitan para hindi ito magalit. Bago kontentong tumingin sa glass wall. Maliwanag lang sa horizon. Patuloy na papasikat na ang araw. Mas maganda sana kung nararamdaman natin ang init ng araw na iyan sa balat natin. Nausal niya. Isn't it just fine to watch it from her? Biglang sagot ni Rafael bago sumimsim ng kape. Napalingon si Anika sa lalaki dahil hindi na naisip ang isasagot. Prepared nga siya mag-monologue habang magkasama silang dalawa. Indifferent ang tono nito pero nagpasaya pa rin sa kanya. Ibang karanasan kapag nararamdaman mo ang pagsikat ng araw sa balat mo. Mas masarap kesa panoorin lang iyon
Lalo na kapag nasa dalampasigan ka. Malapit sa beach ang apartment namin ni Papa, kaya madalas ako nagpupunta roon sa dalampasigan para hintayin ang sunrise kapag wala akong pasok sa school. Hindi mo pa ba iyon nasusubukan? No, that's dangerous. Kumunot ang noo ni Anika at magtatanong sana kung bakit. Sa tingin nito mapanganib iyon. Pero bigla niyang napagtanto kung bakit na maalaala ang bodyguard ni Rafael. Ang ibig mong sabihin, delikado dahil mayaman ka at sa tingin mo, may gagawa na masama sa'yo. Tinignan siya ng lalaki at muli, para may kumurot sa kanyang puso na makita, malamig ang mga mata nito. No, I think but I know, for someone like me, there is no such thing as safe place. I must make sure. I always have my guard up. Even people. I cannot just trust anyone. May bumikig sa lalamunan ni Anika. But that is so sad. Napatitig sa kanya si Rafael at sandali. Nawala ang lamig sa mga mata nito. Napalitan ng pagtataka at iba pang emosyon. Pero bago iyon mabasa ni Anika, ay binawi ng lalaki ang tingin sa kanya at tumitig sa harapan nito. I don't feel sad. That emotion is only for the weak. That's ridiculous. Saan mo naman narinig iyan? Kulot noon niyang tanong. From my father. Natigilan si Anika at namilog ang mga mata. Huwag mong sabihin na pati ang paniniwala mo na wala kang pinagkakatiwalaan. Galing din sa kanya. Yes, and I know that he is right. Umawang ang mga labi ni Anika. Kaya naman pala ganito si Rafael. Dahil sa paraan ng pagpapalaki ng ama nito. Hindi yun tama. Paano magiging masaya ang lalaki? Kung hindi ito marunong magtiwala sa kahit sino. If he must always be on guard. Nakakapagod iyon. Duda siyang marunong ngumiti ang lalaki. Baka hindi din kasama sa tinuro rito ng ama. Sasalita pa sana siyang muli nang maunahan siya ng lalaki. You are here to watch the sunrise. And that my face, right? Look in front of you. Tila niya mo itong sabi. Naginit ang kanyang mukha at tumalima. Napakurap siya at nakalimutan sandali ang kanina ay tumatakbo sa kanyang isipan na makita ang pagsikat ng araw. Napangiti na si Anika at tahimik na panonood ng sunrise. Makalipas ang maraming minuto ay sumulap siya kay Rafael. Noon niya nakita. Nakatingin din ito sa kanya at para ba pilit siyang binabasa na hindi niya mawari. Bakit? Tanong niya rito. Imbis na sumagot, ay agad ang nilapag ni Rafael ang tasa sa kanyang tabi at tumayo. Nothing. I'm going back to my room. They will be awake any minute now. Iyon lang at tumalikod na ang lalaki at naglakad pa akyat sa ikalawang palapag. Mabilis namang tumayo sa Anika. Pwede ba akong bumalik dito bukas? Pahabol pa niyang tanong. Napahinto sa paglalakad si Rafael at bahagyang lumingon sa kanya. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata bago muling tumalikod. Do what you want. Yun lang. At tuloy nang nawala sa kanyang paningin ang lalaki. Naiwan doon si Anika at napangiti nang may himaplos na init sa kanyang puso. Nakapag-usap sila ni Rafael. Kahit matipid ang sagot ito, kahit pa sandali lang, ay may nalaman siya tungkol sa lalaki kahit paano. She felt accomplished and happy. Tumingin siya sa nakasikat ng araw sa huling pagkakataon. Bago ngiting-ngiting umalis din doon. Napangiti si Anika ng pagdating niya sa staircase. Ay nakaupo na sa isang baitang si Rafael at nakaunat ang mga binti. Yun ang ikatlong umaga na nagkikita sila roon ng lalaki. Hindi tulad nung una. May suot na itong isang open-collared shirt. Siya naman ay may bitbit ng kape. Pagpunta niya roon. Good morning. Masigla niyang bate at lumapit dito. Napatingin sa kanya si Rafael. Hindi ngumiti ang lalaki, pero tumango naman ito at bahagya nagkabuhay ang mga mata. Kinuha nito mula sa kanya ang inabot niyang tasa ng kape. Pagkatapos, ay ibupo siya sa tabi nito. Pero siniguro niya, malaki ang distansya sa kanilang pagitan. Nangako siya na hindi tatawirin ang distansyang iyon hanggat hindi na nakikita ang ngiti ni Rafael. At sa totoo lang,
Ang araw-araw niya pagtatangkang mapangiti ang lalaki ang nagbigay ng bagong kulay sa pananatili niya sa Jumeirah Islands. Kahit tuloy hindi naman siya lumalabas sa mansyon ng mga Dizon, ay hindi na siya naiinip. Weekend na. Ganitong bakasyon lang ba talaga ang ginagawa mo? Nasa bahay lang maghapon at gumagawa ng assignment sa library. Tanong pa ni Anika. Bahagyang umangat ang mga kilay ni Rafael. Sa loob ng ilang araw ay iyon pa lamang at ang bahagyang buhay sa mga mata nito ang nakikita na yung pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng lalaki. Do you really think what I'm doing every day are just schoolwork? Hindi ba? Taka niyang tanong. No, I'm doing paperwork for the family business. Napaabang ang mga labi niya sa pagkamangha. Tumutulong ka na sa negosyo ng pamilya mo kahit bata ka pa lang. I have been exposed to their family business for as long as I can remember. I started my training when I was 13. It's all for the future. When I am the head of my family's oil empire. Kaya naman pala parang matanda na umakto at magsalita si Rafael. Dahil mukhang hindi nito nararanasan kung paano ba maging bata. Hindi ito binigyan ng pagkakataon ng mga magulang nito. At ang katayuan nito sa buhay. Somehow, the realization made her sad. You should have fun once in a while. Akala ko mas maswerte ang mayayaman dahil pwede nilang gawin ang lahat ng bagay. Pero hindi pala. Nausal ni Anika. Huminga siya ng malalim at tag-inat. Mas maswerte kaming mga simpleng tao. We can be happy through simple things. At para sa akin, mas mahalaga ka sa kayamanan ang kaligayahan. Pinakatitigan siya ni Rafael. Who said I don't do anything for fun? Sinalubong ni Anika ang tingin nito. Sige nga, ano-ano mga ginawa mo to have fun? Pupusta ako na hindi mo pa nalilibot ang Jumeirah Islands. Sayang. Ang sabi pa naman sa mga magazine, magaganda daw ang mga amenities dito. What I do for fun is not for innocent young girls like you. Sagot pa ni Rafael sa makahulugang tingin na nagpainit sa kanyang mukha. Parang nahulaan na niya ang fun na tinutukoy nito. Hindi ganoong fun dapat ang ginagawa mo. Bata ka pa rin, no? Dapat gawin mo iyon kapag mas matanda ka na, sabi ni Anika. Umangat ang mga kilay ni Rafael. What are you thinking exactly? Lalong uminit ang kanyang mukha at hindi magabang makapagsalita. Paano niya na sa tinig ang nasa isip niya ng basta-basta. Napaiwas na lamang tuloy siya ng tingin. Nothing. Tahimik na silang dalawa pagkatapos niyon at pinanood na lamang ang sunrise. Nang tumayo si Rafael, nakaramdam ng pagkadismaya si Anika. Alam kasi niya, tapos na ang sandali nila magkasama. Hindi naman niya makikita maghapon ang lalaki. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na manatili pa na mas matagal doon dahil wala naman siyang karapatan. Pero kasi, sa lugar na iyon, si Rafael ang pinakamalapit na edad niya. Kaya mas gusto niya itong kausap kaysa sa mga kapwa niya helpers doon. At least, yun ang kanyang dinadahilan sa sarili kapag nakakaramdam siya ng lungkot, kapag hindi na nakikita ang lalaki na matagal. Do you really want to tour around Jumeirah Island that badly? Biglang tanong ni Rafael. Napatingala si Anika rito at tumango. Oo naman. Sayang ang pagkakataong malibot ang isa sa pinakamagandang residential location sa mundo. Pero alam kong imposible iyon, kaya okay lang din naman. Bakit mo na itanong? Tayong usal ni Rafael bago tumango at tumalikod na sa kanya. Takang napasunod na lamang siya ng tingin sa lalaki. Kakatapos lamang ng almusal kinabukasan at sa kusina si Ma'am Yolanda dahil nagbibili nito kina Anika para sa ihahandang tanghalian at hapunan. Nang biglang sumulbot doon si Rafael. Kasunod ang dalawang bodyguard nito. Nagulat ang lahat at natahimik. Si Anika ay sumikdo ang puso at tamilog ang mga mata habang nakatitig sa lalaki. Master Rafael, what a surprise! Why are you here in the kitchen? Gulat na basag ni Yolanda sa katahimikan. I'm going out. You don't have to prepare lunch for me, sabi ni Rafael. Pagkatapos, ay tumingin kay Anika ang binata at siya ay tinuro.
I'll bring that girl with me. Napatingin sa kanyang papa, ang mayordoma at si Rosa. Nahigit niya ang paghinga at umuwang ang mga labing nakatitig kay Rafael. Ako? Usal niya. Itinuro pa niya ang sarili. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Let's go, sabi lang ni Rafael at malikod na. Hindi pa rin natilag siya kinatatayuan niya sa Anika. Ano pang ginagawa mo, Anika? Sumunod ka na sa kanya. Baka magalit siya kapag mabagal kang kumilos. Sabi pa ni Yolanda, kahit pa naging matiim ang tingin sa kanya. Malakas ang pakiramdam niya, naghihinala ng mayordoma sa biglang pagtawag sa kanya ni Rafael. Opo, sabi na lang niya. Dahil hindi niya kayang salubungin at nga ipinupukol sa kanya ng matandang babae, mabilis siyang lumabas ng kusina upang sumunod kina Rafael na nakita niya lumabas ang front door. Na makalabas na rin si Anika sa front door, napasangap siya na makita. Nakabukas ang pinto ng limousine at nakatayo sa gilid niyan si Alem na tila ba hinihintay siya. Lumapit siya at sumilip sa loob ng sasakyan. Nakita niyang nakapwesto na sa loob si Rafael. Get in, utos sa kanya ng lalaki. Nagtataka pa rin tumalima si Anika. Saan tayo pupunta? Tanong pa niya na nakaupo na siya sa tabi nito at ay sarada ni Alem ang pinto. Just around. Tipid itong sagot. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Ngunit nakatitig pa rin siya sa binata. Just around? As in around Jumeirah Island. Pananiyak pa ni Anika. Hindi inalis ni Rafael ang tingin sa mukha niya na para ba pinagmamasdan ng kanyang reaksyon. Yes, he said. You want to tour around the island, diba? So we're going to do it. Namilog ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay natawa siya sa labis sa galak. Talaga? Yes. I have free time today. Muntik na niyang mayakap si Rafael sa labis sa tuwa, pero napigilan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkapit sa backrest. Salamat, usal niya at matamis na ngumiti.